Nabisto ang umano'y modern at online version ng Dugu-Dugu modus. Ang inarestong suspect na sa likod umano ng dummy account ng isang vlogger at ginamit ito para makakuha ng pera sa mga kakilalang vlogger. Laging una ka sa balita ni Bam Alegre, exclusive. Ang Facebook page sa kaliwa, profile ng vlogger na si Francis Chris Valencia, verified ito ng Facebook. Pero ang nasa kanan, kahawig lang, pero isang second-rate trying hard copycat na Facebook page. Kung ano ang post ng Orig, plakadong-plakado ang kopya ng dummy account. Pero hindi lang ito simpleng panggagaya. Ginamit umano ang social media page na ito para sa modern at online version ng modus operandi ng Dugu-Dugu Gang. Isa yung panloloko kung saan magsasagawa ang scammer ng identity theft para manloko at makakuha ng pera at mahalagang ari-arian sa mga kaanak at kaibigan ng kinopyang personalidad. Scammer, no, na gumagaya ho ng aking identity, yung pangalan ko, picture ko, dahil isa po kong vlogger, nagagamit po sa panloloko ng maraming tao. Now, last week, na kapag nakakuha po ng 7,000 pesos dun sa aming kasambahay, itong nagpretend po na ako, no? At sabi ko nga dun sa aming kasambahay, huwag munang i-block at baka nga may possibility na mahuli natin yung gumagaya dun po sa aking profile. Hindi pa nakontento ang scammer at gamit pa rin ang identity ni Francis Valencia, sinubukan naman ng suspect na kumbinsihin ng kasambahay na ipadala ang smartphone ni Valencia, pati ng misis niya, maging ang alahas at pera ng mag-anak. Dito na humingi ng tulong si Valencia sa pulisya para ma-entrap ang suspect. Ang diskarte ng mga pulis, pasakayin ang suspect na makukuha niya ang kanyang gusto. Ilang sandali lang may dumating na delivery rider sa bahay ng biktima sa Cainta, Rizal. Agad itong nilapitan ng ating kapulisan at ng biktima. Ang delivery rider na ito is inarkila ng mga suspect. At nakumbinsi natin na makipagtulungan ang delivery rider upang alamin kung sino yung taong nag-book sa kanya. Na pagkatapos noon, nakipag-coordinate tayo sa concern police station sa bayan ng Tanay sa Rizal. Nakapin ang location ng suspect sa Tanay, Rizal. Dito na siya inabangan ng pulisya. Ayun, lumapit. Ayun. May lumapit na lalaki. May batang lalaki. Paglapit ng suspect sa delivery rider para kunin ang package, agad siyang inaresto. Pumiling ang pulisya na ikubli ang pagkakailanlan ng suspect dahil may follow-up operation pa sila sa mga posibleng kasabwat. Itinanggi ng suspect sa pulisya na siya ang nagsagawa ng online dugu-dugu modus sa biktima. Naharap ang suspect sa kasong swindling, estafa at online fraud. Babala ng pulisya, dumarami raw ang mga natatanggap nilang sumbong at reklamo sa ganitong mga kaso, kaya mahalagang maging matalino sa paggamit ng social media. Pinapaalalahan natin ang ating mga kababayan na mas maging mapagmatsyag at umiwas sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Suriin at tiyakin natin na alam naman natin ang social media ngayon is hindi lang means of communication, ito ginagamit din sa mga financial transaction. So i-check natin ang legitimacy, ang pagkatao ng mga nagme-message sa atin kung ito ba ay tunay at lehitimong tao. Maging mas mapanuri, siyempre, sa paggamit natin ng mga online platforms, especially ngayon na talamak yung mga scammer at yung mga gumagamit na identity na ibang tao. Ito ang unang balita sa Cainta, Rizal, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.